Hi, welcome back. So, ngayon naman ay pag-uusapan naman natin yung isang topic na maaaring makapulutan natin ng aral, no? So, magsi-share lang ako ng ilang life hacks, tips, how to find jobs your way. So, yan yung title niya talaga, how to find jobs your way. Sa iyong paraan, paano ka makakahanap ng wow, yes. This part ay gagawin ko, i-share ko lang sa inyo kung ano yung nangyari sa akin. At bakit parang nasasabi ko na somehow ay hindi ako nawalan ng work. And I wanna share with you today kung ano yung ginawa ko at nangyari sa akin in the past, no? So, medyo may mga part na madrama 'to, no? At ito ay I can assure you na ito ay talagang kahit paano ay hindi ko itatago yung aking history, no, yung aking nakaraan. So, medyo baka may part dito na medyo madrama or nakakatawa. So, I hope may matutunan kayo sa topic na ito. Okay, so isa sa mga masasabi ko na parang nakatulong sa akin na makahanap ng work is yung determinasyon ko, no, na magkaroon ng bigyan ko kayo ng konting idea muna, no, bago tayo mag-start talaga sa pinaka drama, no, sa drama history ng aking buhay. So, bata pa kasi ako, mahilig na ako sa games. At karamihan ngayon, alam ko nakaka-relate naman yung iba na medyo marunong sa games o maalam sa games yung iba ngayon, mga kabataan. At mapapansin nyo sa mga kabataan ngayon, mahilig din talaga sa mga nasa tablet, nasa cellphone. So, nung panahon namin, nung sinauna, ay wala pang cellphone noon, of course, wala pa. Wala pa ring mga cellular phones, wala pang tablet, wala pang ganyan. So, ang games namin dati is mostly nasa ano yan, nasa dito sa mga mga Nintendo, ganyan, kung inabutan niyo yung Nintendo, and then meron din tayo yung mga family computer. So, of course, may TV na nun. Pero hindi pa ganun ka, ano yung cellphone. Kasi sa cellphone, kailan lang halos yun eh. 90s, 1990s yan eh. So, 80s yan, medyo may idea na kayo kung ilang taon na ako. So, yan, yung mga panahon na yan. Lumaki ako sa isang lugar kung saan ay hindi ganun kayaman, hindi mayaman na lugar, at hindi ko naman masasabi na mahirap, na sobrang hirap, no? So, lugar na yon ay merong mga, siyempre, diyan sa Cartimar, Pasay, no? Diyan ako lumaki talaga, at meron diyang mga lugar na kung saan pwede kang maglaro ng arcade, no? Pwede kang mag-rent ng mga computer, hindi pa masyadong sikat ang computer, na wala pa gaano. Itong Nintendo, ganyan, yung mga Super NES, Sega, yan, yung mga games na yan, no? So, maaga ako namulat dyan kasi may mga kaibigan ako marunong dyan, tapos niyayaya nila ako maglaro. So, kasi wala silang kalaban eh, 2-player lang yan. So, hindi siya online, wala siyang multiplayer na sa ibang lugar, ganun. So, 2-player lang, usual yan. So, sumasama ako yung kalaban nila, hanggang sa ako na mismo ang nagbabayad para sa sarili kong laro. Ganyan, no? So, elementary ako noon, elementary. Then, yung mga panahon na yon, kasi hindi naman din kami kayamanan, hindi kami mayaman nung time na yon. So, lagi ako walang pera, nililibre ako lagi ng aking mga kaibigan para maglaro sa ganun. And ang isang bagay na maganda doon is, hindi naman namin napabayaan yung aming pag-aaral, no? Nag-aaral kami noon. Pagka Sabado, Linggo, yan, or panahon na yan, maglalaro na kami. Alam ng nanay ko, alam ng mga magulang namin na nandun kami. Pag wala kami maghapon, nandun kami, naglalaro kami sa doon sa mga arcade or doon sa mga nagpaparent. So, ako naman, nung time na yun, naisip ko, wala akong pera. Lagi akong walang pera. So, kung gusto maglaro, hindi ako makakalaro. So, nag-isip ako noong time na yun, wala akong pera. Paano ako kikita? Paano ako magkakapera? Kasi, ayaw man ako bigyan ng nanay ko dahil nga, siyempre, lalaro ko lang. And, siyempre, maraming ibang bagay na kailangan. So, nag-isip ako noon. So, meron kasi isang matanda sa amin. So, i-ano ko lang slide. Meron isang matanda sa amin. Matanda na talaga siya. Itong nasa picture na to, medyo bata-bata pa yan eh. Ganyan din halos itsura nung kariton, no? Meron isang matanda sa amin. Nagtutulak siya ng kariton na araw-araw. Tapos may laman yun na mga pagkain ng baboy.
mga pagkain ng baboy. Kinokolekta niya yan para sa ano, para dalhin doon sa farm ng ano tawag doon, poultry, parang ganyan, no? Dinadala niya doon tapos binebenta niya yung mga nakokolektang pagkain. So, nagtanong ako sa kanya kung pwede mag-assist kasi nga medyo may edad na siya at the same time parang gusto ko magkapera. So, nung time na yun, wala kasi akong mahanapan ng trabaho kasi bata pa ako nun. Walang trabaho na tatanggap sa akin. So, sabi ko, dito magkakapera ako dito. Tutulungan ko na lang si Lolo. Di, ayun, no? Naging, sinabi ko kay Lolo, Lolo, pwede bang tumulong ako sa inyo dyan? Tapos, kahit pa paano po, bigyan nyo na lang po kahit pamerienda. Sabi niya, sige, di, ako yung taga-tulak, ako yung taga-kolekta. Then, nagkakapera ako noon. So, tuwing hapon yun, pagkagaling sa school, punta ako doon kay Lolo, tapos magtutulak na kami ng kariton. Tapos ito naman mga kaibigan ko, nalaman nila yon, sumama. Sumama din sila, nagkaroon tuloy ako ng kompetensya, ano. Alternate na kami. Pag nandun ako lang. Pag yung kaibigan ko naman, siya naman. So, nakakaipon kami ng pera para pagdating ng Sabado, makakalaro kami. Yun, no? So, isa rin yan sa una sa mga naging yung nakapag-generate ako ng income. So, ang pangalawa na ginawa namin kasi may may panahong nagpapahinga yung matanda at saka may panahong tinatamad kami. So, nag-isip kami ng iba pang paraan, no? Ginawa namin, sabi ko para magkapera tayo, makalaro tayo. Magbenta tayo ng plastic, no? Itong plastic tong ganyan, kung nakakita na kayo sa palengke, merong batang lalapit sa inyo, no, na kunyari bumili kayo ng isda o kaya gulay, tapos may lalapit na bata na may dalang plastic, tapos o-offeran ka 10 piso or 5 piso. Panahon namin presyo nun piso, 2, yan. Isang plastic na malaki. Then, bibili namin siyempre yung plastic mura and then ialok namin sa palengke. So, uwi kami, may pera na naman kami. No, and isa sa naging sources namin yon. Tapos yung isa pang naging paraan naman is yung nagbebenta ng candy sa kalsada. Siguradong nakakita na kayo niyan ngayon sa panahon natin na may mga bata o matanda nagbebenta ng candy o kaya sigarilyo dyan sa kalsada. So, isa yan sa naging paraan din namin na magkapera kami. Pero sa akin, ang binebenta ko is more on mga chiclet, kung alam niyo yun, juicy fruit, yan. Tapos wala akong sigarilyo noon, hindi ako kasi pinapagalitan ako ng nanay ko noon. Bakit daw nagtitinda ng sigarilyo? So, matagal 'yon. Matagal namin ginawa 'yon, siguro mga taon din, no. Ginagawa namin 'yon. So, doon kami nagkakapera. And then eto pa. Pagdating ng gabi, sabi namin, kasi dumadaan yung Pasko, yung mga panahon namin. Pag sinabi mong Pasko, napakasaya niyan. Ang daming pera ng mga tao. Tapos ang daming mga palamuti sa bahay, kumikinang yung mga nila, Christmas light, pagandahan talaga ng design, no, pag Pasko. And then buhay na buhay talaga ang Pasko nung kabataan namin. So, ang ginawa namin, nagkakaroling yung iba sa inyo diyan naka-experience na rin doon, nangangaroling kahit iba-iba reliyon yan, sasama-sama yan. Hindi na namin pinag-uusapan reliyon doon, basta mangaroling tayo, magkakapera tayo, Di ganun ang ginawa namin. Tapos na yung Pasko. Sabi namin, paano naman tayo magkakapera nito? Kasi nga, gusto namin maglaro ulit eh. Di, sabi nung tropa, kaya mangolekta tayo ng basura. No, basura. Kasi dyan sa Pasay, yan, may oras ng tapunan at saka merong designated area kung saan lang pwede magtapon. Kung malayo bahay mo doon sa tapunan o sa pwede kuhanan ng basura, kailangan mo lakarin. O kaya mag-tricycle ka pa o something like that, magbabay ka pa. So, ginawa namin, kariton ulit. Kumuha kami ng kariton. Nag-arkila kami noon. Tapos, nangihiram muna. Nung una, nangihiram kami. Kukolektahin namin mga basura sa bawat bahay na madadaanan namin. Tapos sisingilin namin sila 5 piso. Kada kuhan ng basura, 5 piso. Yung iba mababait, mayayaman, 10 piso. Inibigay sa amin. Ang daming bahay doon. Talagang kami na yung sumusuko sa dami ng mga bahay na dadaanan namin. At doon nga, sa ganung paraan nagkapera kami. At kapag walang laman yung kariton, ang ginagawa namin,
naglalaro kami, yung sasakay ka muna tapos tutulak namin ng matulin, matulin ng matulin, 'no, and then siyempre para kang nakasakay sa kotse nun may tunog pa yun, gano'n 'no. Ayan, so napakaraming magagandang mga experiences namin diyan na nahuhulog kami mismo sa basurahan, mga masayang, ginagawa namin nung mga bata kami. So, yung mga panahon na yun nakapag-generate kami ng income ano. And then siyempre lumalaki, then nag-aaral, and then naglalaro pa rin. Kaya kapag sinabi niyong gamer, meron na akong idea diyan kung ano ibig sabihin ng gamer. At iba yung gaming namin noon kaysa sa ngayon. So, talagang may mga differences siya. Pero masasabi ko talaga na isa ako sa mga gamer, no? Mula noon hanggang ngayon, gamer pa rin. At yan yung isa sa naging dahilan kung bakit nakaisip kami na magkaroon ng income. Pero of course, hindi natigil yan doon kasi nasanay na ako na meron akong natatanggap na na income eh. So, hindi ako sanay na walang pera kasi nakakagawa ako ng paraan, nakakagawa kami ng paraan. Though maraming mga na rin nun, mga bad influence na tuturuan ka ng gumawa ng masama, no? So, may mga kaibigan kaming tamad. So, yung kanilang style, no, habang lumalaki kami, habang nagbibinata kami, may mga kaibigan kami, kakilala kami na ayaw nila nang nahihirapan sila. So, ang style na ginagawa nila, diskarte, is masamang paraan like pandurukot. Kasi pag nandukot ka, pag uwi mo may pera ka na. And then, maraming bad na influence talaga. And nandyan din yung mga illegal na bagay, no? Pero hindi namin naisip yun kasi paano mo pa may enjoy yung pera kung may kakatakutan ka, di ba? So nagkaroon kami ng kaisipan ng mga kaibigan ko na okay lang mahirap, basta may enjoy natin yung pagkakakitaan natin kaysa sa nasa illegal tapos takot ka. So mas mahirap yun. No, may pera ka nga, takot ka naman. So yun ang pinili namin na maging maayos, no? Maging maayos yung aming work. And siyempre habang pumapasok na kami sa dito elementary days pa lang yun, ano? So nakaisip na ako na ano kaya maghanap ako ng work, talagang work na kasi may mga bakasyon halos ang tagal ng bakasyon noon sa summer vacation, di ba? So nag-iisip kami ng pagkakakitaan, ano? Yung isa ko naman na kaibigan, siya naman nag-i-assistant sa mga tindahan, gano'n. Tapos ako naman nag-apply ako sa Diaryo kasi dati wala pa yang mga Upwork na ganyan, online, wala pa yan, wala pang mga online yan, ano. And then ang Diaryo lang talaga, Diaryo, magazine, yan yung magiging yung source mo na kung saan ka pwede magtrabaho. Di basa ako ng basa ng Diaryo araw-araw. Kapag merong mga matatanda sa amin, inaantay namin matapos yung basahin nila yung Diaryo nila. And then pupunta kami sa classified ads, no? Tsaka doon sa mga job. So, nakakita ko doon hiring, no? Ang nakalagay doon bellboy. So, ibig sabihin, pag sinabi mo bellboy, boy, bata pa yon kasi bellboy. And then, nakalagay din doon houseboy. Sabi ko mukhang try ko kaya malapit lang sa amin, siguro isang sakay ng jeep lang. So nagpunta ako doon, tapos ang dala ko lang resume, yung sinaunang resume na siguro pakita ko sa inyo yung resume 1990. Hindi, biodata pala ang tawag doon. Nung panahon namin, biodata. Yan. So yung iba sa inyo, tiyak makikita yon, no? Nakakita na ng ganon. Wala na ngayon, wala na sa internet. Kasi dati, ang biodata, binibili lang yon. Biodata, tig-piso. Kasi ngayon, daming gumagawa ng mga content. So, walang ganyan. Yung biodata namin noon is, excuse me, ano lang siya, para siyang sinirox na papel. Tapos wala siyang laman. Nakalagay doon is name, tapos address. As in, bibili mo siya, piso lang ang presyo niya. Tapos na siya, yung wala siyang laman. Pero may nakalagay name, tapos position applied, name, address, age, ganyan. Tapos character reference, etc. So, ang ginagawa namin noon, ang ginagawa ko noon is
dinadamihan ko talaga, 10 piraso, ganyan. Tapos kung ano yung makita kong hiring, pupuntahan ko yon tapos magbibigay ako. So, ang medyo mabigat doon is yung picture. Kasi mahal lang ang pag-picture talaga. So, nanghihinayang talaga kami doon pag hindi kami natatanggap. Pero luckily, and fortunately naman, sa in-applyan ko, lalo na yun, sa bellboy at saka sa houseboy, natanggap ako pareho doon. So, siyempre, ang pinili ko doon, yung bellboy, no? Natanggap naman ako, and then, yun nga lang, maliit sweldo, 500 pesos per month. So, pero libre na lahat doon. Pwede ka nang tumira doon, pagkain mo libre, and then tulog, lahat, pati tubig, lahat ilaw, kumpleto ka na, bellboy. So, sa isang hostel yan, dyan sa may Pedro Hill. Nakakalimutan ko yung pangalan ng hostel eh. Hindi siya hotel hindi motel, hostel. Ang pumupunta doon yung mga foreigner, no? Mga foreigner na gusto magtipid sa kanilang mga, imbis na mag-hotel sila, na medyo mamahal, mga gano'n, mga 3-star hotel, ganyan, medyo mahal. So, doon sila nagpupunta, hostel. So, ayun. Nag-taste din ako doon kasi sabi ko sayang yung 500, wala naman akong makukuha 500 per month, libre naman lahat. So, ilang buwan, nag-work ako doon. Ang reklamo ko lang talaga doon is yung ulam. Laging araw-araw, tuyo at saka munggo. Tuyo, munggo, tuyo, munggo. Di, bili na lang ako ng kung anong pwedeng bilhin sa labas. So, yun. And siyempre nagtuloy pa rin ako sa aking pag-aaral kahit na sabihin natin na nakapag-work na ako sa gano'n hanggang sa natanggap din ako sa Jollibee. No, nag-apply din ako sa McDo and then Jollibee, yung mga food ano na yan, food chain kasi natanggap sila ng underage, no, kahit nasabihin mo na noong time namin 16, 17, 18 yan, no? So, hindi ko ngayon alam kung ano ang criteria nila sa pag-apply. Pero nung panahon na yan, yan ganyang age na yan, no, nagsisimula na akong pumasok sa mga work na ganyan. And siyempre, ano yan, hindi ka pwedeng mag full time na 8 hours. So, meron kang time lang na, halimbawa, 1 hour, 2 hours, ganyan. Tapos, ang ginawa ko noon, kasi nag-college na ako niyan, nagka-college na ako nan. Ang ginawa ko is sa gabi ako nag-aaral, no? Diyan na pumasok yung pamantasan ng Makati, night class, no? So, diyan sa ang dating pangalan niya ay Polytechnic University of Makati, ano? Yung panahon na yan, diyan pa yan sa may nakalimutan ko yung pangalan. Hindi pa siya diyan sa lokasyon niya ngayon sa University of Makati. Hindi pa siya diyan, doon pa siya sa old building, ano? Diyan kami nagna-night class dati. And yung ibang katrabaho ko, kaklase ko. And then, siyempre, pag college ka nung panahon na yun, nag-iiba-iba kayo ng subject. So, nag-iiwalay-walay din kami. Pero maganda rin yung nag-experience ko dyan sa Jollibee as stockman. Stockman ako dyan. So, umuwi talaga ako, pagod na kasi umaga, papasok ka sa school, and then tanghali hanggang hapon, yan. Possible, nasa school pa ako noon. And then, nasa trabaho pa ako noon. Hindi, mali pala. Gabi lang ako pumapasok sa school. Sorry. Nalito ako. So, umaga ako nag-work. Ayan. So, and then, siyempre, pag gabi ka na, marami ka pang gagawin assignment, mga kailangan mong gawin, no? So, napapagod talaga ako, nakakapagod. Then, hindi lang natigil sa Jollibee, ano? Pati sa, Dunkin Donut. Dunkin Donut, nag-work din ako dyan, no? Medyo matagal din ako dyan sa Makati, no? Kalimutan ko yung eksaktong pangalan, ano? Ganun din, no? And then, nag-work din ako sa mga fine dining restaurants. Kasi nga, medyo habang nasa college ka, naiisip mo yung saan ba mas maganda Kasi ano lang yan 6 months, minsan, meron 3 months ka lang, yung end of contract ka na. 6 months ang pinakamahaba, end of contract ka na. So, mag-iisip ka na ulit saka mag-apply. So, sabi ko ayoko na sa mga ganyan. So, lumipat ako ngayon sa tingin ko na mas higher. Nag-waiter ako. So, sa mga fine dining sa restaurant, no? And then sa Shangri-La, no? Naranasan ko din under ako ng agency, no? May training sila, free training sila. Tapos, i-hire ka ng agency. Tapos, ikaw ipapadala sa mga restaurant. And then resorts, no, mga resort. So dahil nga medyo matangkad ako,
madali ako natatanggap sa ganyan. Yung basta matangkad ka naman kahit hindi ka sobrang gwapo, yung normal lang, no, basta matangkad ka, pasok ka kaagad diyan sa mga waiting sa pagwa-wait or service crew. Yan, no. So, tagalinis ako ng plato minsan, then yun, si-serve, gabi ang pasok sa school at sa umaga ganyan, may schedule kami, no. So, mahirap talaga yung pinagdaanan ko rin pero siyempre part yan ng buhay. And then yun nga, nakapag-work din ako sa mga resort diyan sa Cavite. I think yan yung ano Puerto Azul, parang ganun. Puerto Azul sa Ternate yan, Cavite. So marami yan, malaki yan So marami rin ako naging assignment diyan sa Puerto Azul and magaganda yung mga pupuntahan kong mga lugar diyan, no. So ayun nga, nag-aaral ako sa Polytechnic. Hindi yan Makati Polytechnic, tama. Yan nga yun, yung Makati Polytechnic College. Madami kasi naging pangalan yan naging I think Pamantasan Lungsod ng Makati pa rin yan Tapos ngayon ay UMAC na, University of Makati, ano. So nag-aaral ako diyan ng marketing. And then sabi ko, pwede naman ako may interest din ako sa electronics. Sabi ko, try ko kaya mag-electronics din. So nag-aaral din ako ng electronics diyan sa Pasay, sa IETI, Electronic System Technician, Technology. Technology pala. Electronic System Technology, yan. Kasi nga interested ako sa electronics at mahilig din ako magkukutingting kahit di pa ako nag-aaral, marunong na ako sa electronics. Kasi nga wala namang talagang pagkakaabalahan dati. Games lang, ano pa ba, TV, yan naman pinagkakaabalahan dati. Sinehan, no? Yan lang, no? Pasyalan, ganun lang, no? So, wala naman akong gagawin. Mag-aaral lang ako magkutingting ng mga electronics. So, pumasok ako dyan. Gabi din, meron silang class sa gabi, meron din class sa araw. So, pinipili ko lang yung schedule. Saan ako pwede pumasok. And then, sabi ko, ang computer, related sa electronics. At saka sabi ko, naisip ko na dyan, sabi ko parang may pupuntahan ng computer kasi dumadami ang computer tapos nagiging in demand siya. Ba't kaya hindi ko pag-aralan, no? And then, dyan, nag-aral ako sa Data Pro Computer School. Wala na akong makitang picture niya kasi nagsara na yan Napalitan na yan ng Datamex. Naging Datamex yan. 2 years course lang yung course ko dyan about sa programming. And then, diyan ko na rin natutunan yung COBOL, Fortran, and then yung mga parts ng computer, no? So, diyan, kumbaga yan na yung parang associate IT, no? Kung mayroon tayong IT ngayon, kasi yung IT natin ngayon may pinagsamang mga academic, no? May English, may mathematics, may calculus kapag nasa college ka, may PE. So, nakuha ko yun sa dito sa Pamantasan ng Makati or sabihin natin Polytechnic of Makati Polytechnic. So, nung nagpunta ako ng Data Pro, so yun na lang kailangan ko aralin, yung mga codes na yun, coding, programming, COBOL, ganyan, Fortran, and then, yun, sinabay ko yung electronics kasi, ano lang yan technique lang naman ng scheduling So, ayan, so mahilig ako sa ganyan. So, ayun, nung ako ay natuto na sa programming, sa computer, electronics, dito ako ngayon nag-apply sa mga company na ako pumasok. Sabi ko okay na ako sa waiter, okay na ako sa mga nadaanan kong mga trabaho, okay na ako sa mga end of contract ako, no? Ayos na yun. Hindi na ako babalik doon kasi nag-level up na ako ngayon. So gusto ko nga naman pumunta sa electronics company. So nag-apply ako dyan sa Hayakawa, nandyan sa Cavite rin yan, EPSA, Hayakawa yan Tapos itong APC, American Power Supply, yung gumagawa ng mga power supply ng computer. So natanggap ako dyan kasi nga yung background ko, meron ako electronics, may computer ako, may programming din. And then meron pa akong marketing sa Pamantasan ng Makati. So mabilis ako natanggap dyan. Ang position ko dyan ay technician. Yung una kong position, technician. Tapos lumipat ako sa ibang company dyan after 1 year, 2 years. Lumipat naman ako. Doon naman ako sa quality assurance, no? So, sa pagkakatanda ko, wala akong in-apply ang hindi ako natanggap.
no? So, fortunate ako doon. Hindi ko masabi kung swerte ako o dala-dala ko kasi yung aking resume. Kahit na yung resume ko dati, nagsimula ako, tig-pipiso lang, na pwede mo pambalot talaga ng tinapa. Pagka medyo luma na, pwede mo pambalot ng tinapa yon. Kaya nga minsan, nahuhusgahan namin yung kasama namin pag pangit yung sulat. Kasi makikita mo, susulatan mo lang kasi yung ano eh, yung by data na yon. Sinusulat lang, hindi yung printed ng computer o typewriter, hindi. So, sulat kamay lang yon. Pag nakikita namin yung kasama namin ang pangit na sulat, sinasabihan namin, Brad, yung by data mo parang pambalot ng tinapa yan. So, kailangan mong gandahan kahit paano o kaya, ang ginagawa ko nun, pag sobrang talagang pangit, yung sulat ko, hindi ko maayos, may mga kasama kami mga babae nag-apply, pinapasulat ko sa kanila kasi maganda sila magsulat eh. Tapos pirma lang yung sa akin sa baba. Kasi pagdating doon naman, sa interview, tatanungin naman nila yung ano eh, saan ka nag-work, ano trabaho mo doon, usually ganun. Kaya medyo na-master ko ng konti yung mga interview. Kasi halos similar lahat yung mga tanong. At nakatulong doon yung mga past na naging work ko. Kahit na hindi siya related, kasi meron ganun na may magbibigay sa atin ng advice. Kung mag-apply ka, kung ano yung ina-applyan mo, ganun. At kung ano yung experience mo related doon, yun lang ilalagay mo. Yun ang advice ng iba. Pero sa panahon ko, panahon namin, kung ano yung dinaanan mo, nilagay ko lahat yun. Kahit na hindi related sa electronics, nilagay ko. And then, pumapasa naman, no, natatanggap. No, kasi ang napansin ko doon is hinahanap ng isang interviewer, hinahanap ng nasa kumpanya kung masipag ka. Pag wala ka nailagay do kundi isa, kunyari kasi yun lang related lang na ilalagay mo, yung related medyo malapit. Kunyari, tulad yan, sa electronics company, wala naman ako experience noon pumunta ako dyan eh. Meron na akong pinag-aralan lang, pero wala ako experience. So, nilagay ko yung mga nagtrabaho ako as waiter, nagtrabaho ako sa food chain, Jollibee, marami yan eh. Henlin, nag-work din ako dyan. Marami, no? Nilagay ko lahat yun. Hindi related sa electronics, pero natanggap ako. And kung ano yung regular na sweldo ng kanilang technician, ganun din yung natanggap ko. Actually, tinanong pa nga ako eh, kung magkano yung gusto kong sweldo. Ang sagot ko lang, ako na po yung usual na sweldo ng technician, okay na po ako doon. No? So, yung isa sa mga tanong na tinanong sa akin dati is, pagka ba hiner ka namin, ganyan, at maliit ang sweldo, tatanggapin mo ba? Ganun na isa sa mga tanong sa akin, kung maliit ang sweldo, tatanggapin ko. Ang sagot ko is, depende po sa kung gaano kaliit. Kung kaya ho bang makabuhay o sapat po sa pangangailangan, tatanggapin ka po. Pero pag sobrang baba po, baka hindi po. Baka hindi po. So, ganun. So, tinanong niya ako ngayon, magkano gusto mo sweldo? Ay, sabi ko, paano pong sweldo po dito? Yun na lang. Kasi, ang nasa isip ko nun, wala pa nga ako experience eh. Pinalad na nga lang kung tinanggap ako agad. Eh, ang dami namang graduate din ng electronics. Ang dami rin graduate ng kung saan saan, no? Pero ang nakatulong sa akin doon is ang dami kong experience na nilagay. So, pag sinabi nila, kailangan namin ng experience, meron akong experience. Kaso hindi related sa work ng electronics. And nakita nila doon, I believe nakita nila na masipag akong nagtrabaho. At dahil marami naman, yun, natanggap ako doon and then nag-work ako doon ng I think 3 years, no? Kasi ang maximum na tinatagal ko talaga sa kumpanya, ang pinakamatagal is 3 years lang. Ayoko na lumampas ng 4 or 5 kasi nag-upgrade nga ako. Gusto ko upgraded naman yung next time. So, yan. Since nag-aral ako ng programming and then nag-aral din ako ng electronics and nakita ko marami opportunities talaga, no? So, lumipat ako sa isang company. Ang naging work ko naman ay production engineer, no? Ang unang posisyon ko muna pala bago mag-production engineer is yung tinatawag nating maintenance engineer. Hindi quality. Yung quality assurance technical yun eh. Ito naman ay maintenance engineer talaga yung mahaba kasi yung title na yun eh. Japanese company. Ang pangalan niya is itong Dyna Image Corporation, ano?
So, kami yung ano, gumagawa ng ganyan nasa screen. Ginagawa namin yung mga automation diyan, pati program niyan ginagawa namin. So, na-promote ako, naging production engineer. No? So, kahit nang natapos ko lang is ano, mababa lang yung natapos ko, hindi engineering, pero na-qualified ako sa ganyang work kasi nga naintindihan ko pa paano tumatakbo yung machine. At ang ginagawa ko kasi dati, sabi sa amin nung pinaka-leader namin doon, pag wala kayong ginagawa, walang sira yung mga makina, magbasa kayo ng documentation. Basahin niyo yung manual ng mga machine kasi ang dami niyan eh. Para kapag nasira yung mga machine, alam nyo kaagad saan nyo hahanapin yung sira. So kasi ang ginagawa namin, pag hindi talaga namin makuha yung sira, nagpapatawag ng Japanese, no, Japanese na engineer from Japan, of course, pupunta sa Pilipinas, siya gagawa. Eh ngayon, medyo mahal yung ano, gastos nila. So, in-encourage nila kami na ano, aralin namin yung manual, tapos may mga troubleshooting guide. So, binabasa ko yun pag wala akong ginagawa. Eh, yung ibang kasama ko, ng bababae lang, no, pag-alagala ng bababae. Di, binabasa ko yun, no? Tapos nagkakaroon ako ng idea. Ngayon, pag nasira, di nag-iisip kami paano gagawin. Sabi ko, try natin to. Wait lang, try natin. Subukan ko lang ha. Eh, di naman masisira yan pagka may tamang procedure. And then, tapos nagagawa. Eh, di, ano, humahanga yung supervisor namin hanggang sa pinromote niya ako doon sa posisyon ng engineer. No? So, kahit na wala akong engineering. Ayan, no? And then, hindi rin ako tumagal dyan. Kasi nga, hindi naman sa reklamador ako kaya tamad. Hindi naman. Gusto kasi mag-upgrade. No? Ayokong tumagal doon na ganun lang. At saka hindi ako nakatingin lang sa sweldo. Kung comfortable na ako sa sweldo, komportable na rin ako sa position, engineering na yun eh. Malaki na ang mataas na position na yun. So, hindi. Sabi ko, iniisip ko. Kasi kung magtatagal ako doon, so yung sweldo ko na sinusweldo, yun lang yun. So, kailangan ko maghanap pa ng pwedeng magkaroon pa ako ng income. So, ang ginawa ko is, ito nga, marunong man ako sa computer at sa programming. So, nag-start ako ng sariling business. No? Nag-create ako ng small business na ako yung leader. No? May iba akong kasamang mga technician, ganyan. So, yung binuo kong business, ito yung IT support. Uh, MGT yan, ang pangalan niya dati, MGT. So, hindi ko siya narehistro sa, tawag dito, sa DTI kasi nung panahon na yun tatry ko pa lang kung magiging okay ba. So, kumuha ko ng isang pwesto, then nag-assemble ako ng ilang unit, nag-display ako ng mga unit, tapos may mga nagtanong, and then, nangyari, siyempre, dahil nga sa marunong ako mag-repair, marunong ako mag-assemble ng mga computers, at sumisikat na ang mga computer, nagiging mura na sila. So, kada tawag sa akin, may income ako. Mike, pwede bang pa-check yung computer namin sa bahay? Mike, pwede bang pa-check yung computer sa office? So, pupuntahan ko yun. May motor naman ako. Diyan ako nagsimula mula pa nung bata pa ako. Mahilig na ako sa motor. So, may motor ako niyan. Pinupuntahan ko sila sa office nila, sa bahay nila. So, kumikita ako ng maganda diyan. And may pwesto naman ako nung time na yan and meron akong mga kasama. And hindi lang yon. So, since marunong ka sa computer, marunong ka sa IT, sa networking, isa sa mga nagbigay sa akin talaga ng magandang income is yung mag-assemble. Hindi ako nagkaroon ng sariling computer shop. Hindi ako naggawa ng sariling computer shop kasi nga lagi ako naalis. Lagi ako napunta kung saan-saan kasi nga sa home service, sa office, no, patawag, no, yung mga sa government din, no, sa mga munisipyo, nagpupunta ako, inaayos ko yung mga computer nila. So, isa sa mga nagbigay sa akin ng magandang income, yung package deal sa mga computer shop. Gagawin ko lahat 'yan. No, ako lang mag-isa, no, yan mga computer na yan, isa-isang assemblein. Mag-aano muna kami, magdi-deal muna kami ng may-ari. Magkano po budget nyo? Pag sinabi niyang kaya ko hanggang 300,000. Ay, ganito lang po ang mga ilang unit lang po yan. Mga 10 unit, or baka less pa. Pero pag dumami po yung customer nyo dyan sa computer shop,
o tinatawag minsan na computer cafe shop, computer cafe, marami internet cafe, maraming term yan eh, no? So, yan yung ina-assemble ko dati at sineset-up ko for gaming. Ayan, kaya since mahilig ako sa games, yung lahat ng halos era no ng mga games na nalaro ko yan, yung mga Cabal, Run, online yan. Marami yan eh. So, yung kasagsagan ng Counter-Strike, no, Dota, hindi lang ako tumagal dyan sa games na nasa computer shop kasi nga dahil sa work ko. Pero sa personal kong computer, marami akong games at naglalaro ako palagi until now. Ang isa lang talaga sa talagang nakasanayan ko is kailangan mag-generate ako ng income kasi kung hindi, paano ko masusustentuhan yung pangangailangan ko and then yung pangangailangan ng pamilya, no? At siyempre yung games na kailangan ko, tsaka yung mga gusto kong bilhin, no? So hindi ko mabibili yun kung hindi ako mag-generate ng income. That's why lagi ako tumitingin doon sa possibility na magkaroon ako ng mas malaking income. Okay? So, yan, hanggang sa nakapunta ako sa mga offices na banggit ko kanina and gumagawa ko ng kanilang networking, buong system nila. Inaayos ko yung sa networking lang, networking part. Kasi yung mga software nila provided yan ng kanilang company. Sila yung nakikipag-deal. And nung time na yon yung programming at saka pag-create ng website, hindi pa ako open sa ganun nung time na yon. Siguro ang year na yan ay I think year 2000, 2004, ganyan, 2005. Yan. So, yung year na yan, dyan ako nag-start bumalik sa programming and then website, mga pagko-code ng website. Kasi napansin ko madali lang nasa bahay ka lang or papakita mo lang yung kailangan nilang makita at ko-code mo lang, no? So, doon ako nag-start na try ko kaya gumawa ng mga website. Then, since ang niyan, yung internet kasi niya nagiging stable na. Hindi kagaya nung 1990s, mga ganyan, mga 1999, year 2000, dial up pa yan, yung telepono lang na bago ka pa makakonect sa internet, sang katutak na muna, tawag sa PLDT, oy, PLDT, yung internet nyo napakabagal. So, hindi magandang business dati yan, yung website kasi magrereklamo lang yung magpapagawa dahil hindi nila ma-access. So, nung yan, mga panahon na yan, 2004, 2005, medyo stable na. Ayan, gumaganda na yung sistema online. So, dyan naman ako pumasok ngayon sa mga website. Pag-create ng website, yan, 2007, 2008, yan. So, mix pa rin yun, no? Hindi ko inalis yung pagiging IT support, no? Yung talagang paggagawa ng mga hardware, computer hardware. Kaya meron tayong course dyan sa Learn Computer Today na Computer System Professional. No, kinreate ko yan para napakamura nga ng presyo niyan, 2,400 lang. 2,499 is nilagay ko dyan yung pinaka-foundation ng computer hardware. No, na-explain ko rin dyan. And meron din tayong course na electronics kung bakit meron tayong electronics. Kasi dinaanan ko rin yan at sinare ko din kung paano kayo matututo na mas mabilis pagdating sa electronics. Kasi danas ko na-experience ko yan. Ang mga bagay na tinuturo ko dyan ay hindi lang basta alam ko. Hindi lang alam ko. Nagawa ko na sila at pinagkakitaan ko na dati. No, so that's why I'm sharing sa ganyang price. I hope na try ninyo. Lalo na kung meron kayong hilig sa mga parting ganyan. Kung wala naman kayong hilig, okay lang naman. Depende naman sa ating interest, no? And then later, nakita ko na yung web design at saka itong mga system na ginagawa natin is mas malaki yung income. Kasi ang hinahabol ko lang dyan, hindi lang yung pera Yung baga yung possibility na maging partner ka ng business. No? So, before pandemic, mga panahon ng 2017, 18, 19, ayan. So, nakikipag-partner na ako sa mga foreigner, sa yung mga client, and then itong mga local, mga
ano natin, mga online store, ganyan. So, may mga naka-partner ako diyan. So, freelance din ako, and then ginagawan ko sila ng website, et cetera. Mga kailangan nila, mga organization, ospital, doktor, no? So, dito lang pumasok sa pandemic, no, medyo talagang na zero, halos na zero yung ating ano diyan, income kasi nga nagsara yung mga businesses, yung clinic hindi na nag-generate ng income, hospital ay busy, hindi na maasikaso, and so diyan, no, medyo nawalan tayo ng client. At that time, diyan ko na ngayon nakita itong lumalabas ng mga courses sa Facebook kasi nga mga tao nasa bahay lang. Eto na yung mga course na nag-o-offer ng web development, mga courses na pang freelancer, courses na pang ano, marami pa, ano, online. So nag-enroll ako sa kanila, and then hanggang sa yun nga, sa aking mga previous na mga kwento, nababanggit ko nga na nadadali ako ng scammer. Matapos mo magbayad, tuturo lang sa iyo yung basics, tapos mas magaling pa yung taga YouTube magturo, yung mga Indiano. So sabi ko, bakit ganun? Naubos na yung pera ko sa kaka-enroll. Parang wala pa akong natututunan kasi nga, kagaya na sinabi ko sa simula pa lang ng video na 'to, nitong ating topic is gusto ko talaga lagi mag-upgrade at gusto ko may source ako ng income kasi nga puwede nga akong makabili ng kahit na ano kong gustong bilhin. So nagdadagdag ako ng knowledge by enrolling doon sa mga available online. So ayan, hanggang ngayon, 'no, nung time na 'yon, 'no, sa pandemic na 'yun muna, balik tayo do'n, nakita ko marami talagang scammer, 'no. Magbebenta ng course, babayaran mo ng mura o mahal, tapos pababayaan ka na pagkatapos mo magbayad. Pababayaan ka na, at yung course na tinitake mo, mga 1 buwan lang, 2 buwan, di mo na ma-access, hindi mo na ma-contact, gino-ghost ka na, 'yun. So sabi ko, bakit kaya hindi kaya mag-create ako ng isang online course. Isa lang muna, no? Doon nabuo yung itong ating tawag dito, yung USB flash drive, no? Parang ganito yun eh. Teka. So nakalagay lang siya sa USB flash drive. Sino wala pa yung website. So nilagay ko dito yung course na Computer System Professional. No, meron pa ako ditong natira eh. Ewan ko kung saan ko nilagay. Meron ako mga natira ditong mga flash drive. No, ang ginawa ko, nilagay ko siya sa isang box. Tapos nilagay ko sa Lazada at saka sa Shopee. Tapos pinromote ko dito sa mismong page ng Learn Computer Today sa Facebook. No, kung napapanood niyo to sa Facebook, so makikita niyo sa pinakaunang mga post ko yung USB flash drive na yun. At ang price niya dati, kung di ako nagkakamali, 1,400 lang, 499. Tapos nandun yung Computer System Professional. So nakalagay doon sa USB flash drive yung program. Gumawa ko ng simple program using C#. Ginawa ko sa C#. Pag sinaksak mo yung USB flash drive sa computer mo, sa laptop, no, pag sinaksak mo sa desktop o kaya sa laptop, mag-o-open yung kanyang screen. Yung splash screen niya lalabas. Welcome to Learn Computer Today. Please log in. No, may login yun. Tatype mo ngayon din yung username, password mo. And then mag-o-open yung ano niya, yung UI. Tapos doon ka ngayon magkakaroon ng interaction, makakapanood ka ng video. Tapos may exam siya. Makikita mo kung tama yung sagot mo o mali. No, so marami sa mga estudyante natin sa Learn Computer Today, inabutan yun. And then, na-develop na siya into website at ngayon meron na tayong online system. So, dyan na ngayon pwedeng makita lahat ng courses, mga exam, mga projects. Nilagay ko lahat yan dyan. No? For the reason na kung ano yung dinaanan ko is may share ko sa inyo yung knowledge na natutunan ko. Kasi lahat naman tayo patanda eh. Tatanda tayo, tatanda ako. And aanhin ko ba yung knowledge, di ba? At isang part na rin yan na kahit paano makatulong din ako sa iba. So, nilagyan ko lang ng price ngayon. Kung pupunta kayo sa website, may price yan. Ano? Teka, isusunod ko sa next. Oo nga pala, mamaya na yan. No? So,
nilagyan ko ng price yung nasa website. Meron siyang free, may free doon, mga courses. And then merong price, yung isa. Yung iba, yung career path is para matulungan kayo na mag-guide din kayo kung ano yung dinaanan ko and then kung ano pa yung latest ngayon na kailangan natin matutunan is ma-share ko rin sa inyo. At may sistema nga yan at gumagamit tayo ng system, resources, etc. So, kailangan talaga mag-participate tayo by contributing your part. So, yung part ng Learn Computer Today is share yung knowledge, experience, knowledge, etc. Everything by creating projects, by preparing you for the future. So, yan yung part ng Learn Computer Today. And your part bilang nag-aaral din is to help support Learn Computer Today para mabuhay siya online. Kasi kung walang bayad diyan, wala naman ako sponsor. Hindi naman ako nalapit sa politiko, hindi naman to powered ng politics so ano pa. Hindi rin ako nanghihingi kung kanin-kanino ng donation, hindi. Your part is to support the learning system, Learn Computer Today, and ang part ng Learn Computer Today is to back you up and to prepare you for your next career o i-enhance pa yung career mo kung ikaw ay nasa technology na. That's the reason why nag-take pa ako ng additional college ngayon. Nag-college ako ulit. Computer Science, no? Yan yung aking college degree na kinuha ko ngayon. And graduating na ako, no? Hopefully, sana graduate. And the reason why, kung ba't ko pa inaral yan, is to upgrade pa rin. No? Hindi ako tumigil talaga. And that's one thing na gusto ko ma-share sa inyo. Na kapag kayo ay nag-start na magkaroon ng income, try to think doon sa mga possibilities na madali mo magagawa, o sabihin natin madali mo magagawa, and then maganda rin ang income, madali mo magagawa, and you have the chance to enjoy your life. No, kasi kung malaki kita mo, hindi mo naman ma-enjoy pera mo, hindi mo ma-enjoy yung buhay mo, laki nga ang kita mo, andun ka sa work na talagang patayan na, hindi na hanap buhay, patayan na talaga. So hindi mo ma-enjoy yung buhay, hindi mo ma-enjoy yung pera mo, and then pwedeng yung pera mo maging gamot mo na lang, pambayad mo sa gamot, no? So yan yung aking path na tinahak. Lagi ako nag-upgrade. Lagi gusto ko may matutunan ako skills. And kapag nakita ko na may opportunity na pwedeng umangat ang income, so mag-elevate lang ako to the next level, no? Pero yung goal ko hindi maging pinakamataas o pinakamalaking pera ang kitain ko, hindi yun. Ang goal ko is mag-enjoy. Kasi hindi ko naman alam kung hanggang kailan lang buhay natin. Hindi ko alam yun kung hanggang kailan na lang ako. So I have to choose sa mga career, or sabihin na natin, kailangan ko magplano na habang nagkaka-income ako, na-enjoy ko yung buhay. And, of course, hindi lang puro enjoy yan. May mga problems, may mga challenges, no? Nagsimula nga lang tayo sa nagtutulak tayo ng kariton, no? Nagtutulak lang talaga ng kariton, nagkukolekta ng mga basura. And then, right now, nagme-maintain tayo and nagde-develop tayo ng mga bagong courses and the latest technology ay tinuturo natin sa Learn Computer Today. So, yan ang isa sa mga major goal ko ngayon, no? Hanggang sa akin pagtanda, kung tatanda pa, sana naman paramihin ng mga courses dito at i-provide sa inyo yung mga course na kailangan nyo matutunan para kayo din ay gumaang ang buhay at ma-enjoy nyo rin yung buhay. But I can say na hindi ko pinapangakong yayaman kayo. No, kasi yung pagyaman subjective yan eh. Saan mo ba gustong yumaman? Sa pera? O gusto mo ba yumaman sa kaibigan? Gusto bang yumaman sa maraming sinasabi nating kanya-kanyang prinsipyo? So, it depends on you. No, ang masasabi ko lang is nasa sa atin yung choice kung gusto natin mag-enjoy sa buhay. At when we say enjoy, hindi necessaryong walang problem, no? So, ayan, maraming challenges maski na dito sa Learn Computer Today habang ginagawa natin yan. Ang daming challenges, ang daming mga
Nung ginagawa ko pa lang 'tong Learn Computer Today, talagang ang daming nagsasabing hindi daw magagawa, wala daw silang matututunan sa'kin. Yung mga groups na sinalihan ko dati, nagse-share na rin kasi ako sa mga groups. So, nag-o-offer ako ng mga free training, pero ayaw nila. It's alright, hindi naman natatapos ang buhay sa kanila, ano. So, yan yung goal ng Learn Computer Today, is to help us learn the technology, and hindi lang siya basta pure knowledge, kundi gusto natin ma-experience nyo. Na-experience ko at gusto ko rin makita nyo, ma-experience nyo, at dyan din ang isa sa maging kabuhayan, no? Kabuhayan nyo, no? So, life hacks, bago ako matapos, share ko muna to. So, una, kahit bata pa ako, natutunan ko mag-generate na income sa early age. So, elementary pa lang, kasi nga, gamer ako, gusto kong maglaro, and gusto ko rin bumili ng mga bagay na gusto kong magkaroon, mga kailangan ko. So, nag-isip ako ng paraan, paano ako kikita, no? Paano ako magkakapera. At yung paraan na yon, no? Good money yon, no? Find ways to earn good money. So, may bad money kasi, yung mga diskarte lang, no? Diskarte lang yan. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo, yung mga, wag naman sana sasama dyan yung mga ibang tambay. Hindi naman lahat ng tambay ay masama, ano? Pero may ilang tambay na sa araw tambay, sa gabi mandurukot, o kaya araw mandurukot, sa gabi tambay, no? Kasi nga diskarte lang, no? Marami akong kilala personal ganyan, na ang ganda ng suot, kasabay ko pa sa jeep, sabi ko, ano kaya trabaho nito? Ang ganda ng trabaho. Tapos isang araw, hinuli ng pulis, mandurukot pala, hanap ng pulis, mandurukot pala, ganyan, hold upper. Ay, madaling kumita sa perang ganyan. Pero, hindi mo ma-enjoy yung buhay. Bakit? Takot ka. Lagi kang takot. Lagi kang hindi makakatulog kasi isipin mo may darating para hulihin ka. Eh kung wala kang pera, tapos nagsisikap ka, wala kang man pera, naubos pera mo, nagsisikap ka. Pagtulog mo sa bahay, kahit pagod na pagod ka, hilik ka talaga. Bukas pagising mo, tulo palaway mo. Kasi wala kang iniisip na huhuli sa'yo o konsensya na babagabag sa'yo na may ginawa kang masama. No? So, pwede niyong piliin talaga yon, ano, na gawin yung mabuting bagay. Nasa sa atin yung choice. No? And pick a decent job that you can perform. Yun nga, sinabi ko, janitor, houseboy, bellboy, tagalinis, yan ang una kong mga naging trabaho. At hindi ako namili. Pati yung pagtutulak ng kariton na may lamang, tawag dito, pagkain ng baboy, kaning baboy, yan. So, hindi ko kinahiya. Bakit? May pera dun eh. Kaysa naman wala akong pera o mabango nga ako, wala namang pera, di ba? At hindi naman ako pinanganak na mayaman. So, sa aking banda, sa isang banda, advantage sa akin yun. Kasi, parang mas na-enjoy ko yung, nakikita ko yung hirap ng buhay. Tapos, nakikita ko yung saya din ng buhay. Kasi, naranasan mo yung hirap eh. So, mas ma-enjoy mo yung saya ng buhay. Kasi, nagiginhawaan ka eh. Pag sinabi mo maginhawa, na-enjoy mo yon kapag ikaw ay naghirap. Okay? Kaya nga may ginhawa, no? Bagyo. Tsaka pagkatapos ng bagyo, di ba? May relief. O kumbaga, kahit nawasak yung mga bagay, pero buhay ka. O, di ba? So, iba pang story yun, no? And then, eto, kung kailangan mong bilhin yung kailangan mo, hindi mo kailangan mangutang. Kasi may sarili kang pera eh. So, isa sa mga problema ng tambayan, pag tambay ka, may gusto kang bilhin, mangungutang ka o manghihingi ka. Worst, magnanakaw ka o kaya ang hold up. Worst, pupunta ka pa sa mga bagay na masama, magbebenta ka ng mga masamang bagay para lang mabili yung gusto mo, pero ma-enjoy mo ba? Hindi. So, para mabili mo yung gusto mo sa simula, kung mahal yan, hindi mo mabibili yan. Pero later on, as you progress, as you level up, mabibili mo siya, no? At magiging mura na sa'yo, no? Okay, number 2, aim for better position or job. Kung plano mo mag-resign, sa panahon ko kasi, kung ako mag-resign, iniisip ko lagi yung sweldo. Magkano sweldo doon? Kung lilipat ako doon, magkano? Anong posisyon ko kung kasi may nag-offer sa akin eh. Mike, dito ka na sa amin. Maganda dito. Ang iniisip ko, okay, maganda dyan. Magkano sweldo? Kailangan yon. Pangalawa, anong posisyon ko?
Pag ang sweldo doon na i-offer, konti lang ang diferensya sa sweldo ko ngayon, hindi ako lilipat. Tapos yung position ko doon, tsaka position ko dito, halos same lang. Hindi rin ako magre-resign. Hindi ako lilipat kasi pahihirapan ko lang sa sarili ko. Palipat-lipat, tapos parehong sweldo lang. Eh di kung gusto niya ng pagkakaroon ng ano lang, kaibigan, ganyan, eh di magkaibigan. Ganun na lang, no? Unang reason ko para mag-resign is una-una, ano yung possible na maging position ko at magkakaroon ba ako ng chance na mas magaang yung work and then yung sweldo, no? But pagdating sa gaang na work, specifically gaan, wala naman talagang magaang na work. Lahat mahirap yan. Kahit nga nakaupo ka lang, mas mahirap nga yung nakaupo ka lang. Kasi uubusin mo yung time na wala ang ginagawa, nakaka-boring yan. Unless doon sa marami kang ginagawa, hindi mo napapansin, uwian na. Ang bilis naman. Overtime muna ako kasi malakas pa, marami pa akong pwedeng gawin. Oh. Eh pagka nakatunganga ka lang, so ang tagal ng oras niyan, ano. So namimili pa ako ng schedule niyo kung panggabi ako, pang umaga. Gusto ko lagi yung madaling araw ang pasok tapos uwi ng tanghali. Dahil diyan mga 11:00, yung oras kasi pagtingin mo 10:00 na eh. Alas 10 na, 11:00 kakain ka na, 12:00. Oh, tapos maya-maya yung part ng 1:00, 2:00, yan ang medyo matagal diyan. Maiinip ka na, katingin ka na sa relo. 1:00 na, 1:00 na, 6 to 2 yun eh, 6 o'clock in the morning, 2:00. So, dun matagal. Pero pag tanghali ka naman, 2 to 10, ang tagal ng oras niya para sa akin. Sabi ko, 2:00 pa lang, kapapasok ko pa lang. Maya-maya, 4:00 pa lang. No? Pero kapag marami kang ginagawa, wala rin yan, no? Mapapansin mo na lang na gutom ka na, pagod ka na, no? Kaya pag uwi mo, tulog ka na, no? Sarap ang tulog. Alam nyo ba, mas masarap na matulog pag pagod ka eh. No? Pag pagod na pagod ka, mas ma-appreciate mo yung tulog. Kaysa sa wala kang ginawa maghapon, minsan mahirap pa nga matulog na wala kang ginawa eh. Wala kang ginawa maghapon, mas mahirap matulog dyan. At dyan madalas pumapasok yung depression, may mga negative things dyan pumapasok kasi wala kang pinagkakaabalahan. Yung utak mo hindi nagana, puro negative lang. So, I suggest, maghanap ka ng pagkakaabalahan, no? Sa hobby, work, etc. Kahit na, no? Okay, so, number 3, learn new skills and knowledge. Kaya papansin ninyo dito sa atin, sa Learn Computer Day, lagi kong binabanggit dyan, learn new skills and knowledge. Kasi yan yung mag-elevate talaga sa atin to the next position, no? No, never stop learning. Hindi naman talaga natatapos yung learning, and isa sa part ng pagla-learn is na-enjoy mo yung mga bagay sa mundong ito, no? Yung hindi ka lang basta puro ka politics, no? Dinanas ko rin yan. Nakipagdebate ako sa politika, nakipagdebate rin ako sa relihiyon, no? Away-away lahat. Kaya ngayon, ayoko na yan, mga topic na yan. Ayoko na ng politics, ayoko ng relihiyon. Hindi dahil wala akong concern sa mga bagay na yan. Kundi, mauubos lahat ng iyong powers at papasok yung negative energy, andyan yung toxicity, andyan na yung lagi kang galit sa mundo, wala ka naman talagang kaaway, pero pati mga kasama mo sa bahay, kaibigan mo, nag-aaway-aaway kayo dahil sa politika, dahil sa reliyon. No? Concentrate na lang tayo on how we can enjoy our lives. No? Okay, so aim for the better job. Kaya gusto natin ng knowledge, gusto natin ng new skills, kasi gusto natin mapagaan yung buhay natin. At the same time, yung kung saan man tayo mag-work, sino man magiging partner natin, mapagaan din yung buhay nila. Ano? Ayan, so, okay. Number 4 is have a balanced and enjoyable life. Don't live for money. Accept challenges and problems. Enjoy life while you can. No? So, kasi buhay natin, hindi natin alam kung hanggang kailan lang yan. Ibigay yan sa atin ng Diyos, no? Kung naniniwala kayo may Diyos or hindi, yung iba ay hindi naniniwala may Diyos, well, bahala kayo sa buhay nyo. It's up to you. Huwag na tayo mag-away about dyan. Kasi lahat tayo mamatay. That's the end of it. And kung sabihin natin may buhay sa kabilang buhay, well, malalaman natin, ano? At yung part na yan, while we are still here in the world, habang buhay tayo, is enjoy natin buhay, and then
isipin natin para saan ang buhay and then gawin natin para tayo mabuhay. Okay? So, kung papipiliin ka, no, sa buhay mo, um, ikaw din ang makakapagdesisyon ano yung gusto mong gawin and paano mo ma-enjoy. Kahit na maraming challenges, kahit nga sabi ko nga diyan, accept challenges. So eto, nakalagay, 'di ba? Accept challenges and problems. Kasi kung wala kang problema, hindi ka nag-entertain ng problema, well, hindi mo ma-enjoy yung buhay kasi yung kasama sa enjoyment 'yan eh. Pagkatapos ng problema or hindi pa tapos ang problema or tapos na nga, halimbawa ganyan, is na-enjoy mo yung nakatapos ka, natapos mo, nakaraos ka, nalampasan mo, no, na nakasurvive ka kasi diyan mo makikita yung strength mo eh, lakas mo, and then yung determination mo, no. Huwag naman sana ang dumating sa point na puro na lang problema. Pagka puro problema, napapansin mo, lahat ng puntahan mo, lagi kang may problema. And then, lahat ng gawin mo may problema. Ang tiyak yun, ang problema ikaw. No? Kasi kahit saan ka pumunta, may problema eh. And then kahit sino kasama mo, may problema. Di ikaw yung problema. So you have to check yourself then. Kasi pag puro problema na dating sa iyo at puro ka problema, you have to check yourself. And then ask for guidance sa iyong mga kasama, ganito, ganyan, ganyan. And then hanap ka ng check and balance sa sarili mo. Kasi ikaw dapat ang mag-enjoy. At yung enjoyment mo dapat hindi nakakasira ng enjoyment ng iba. Hindi nakakabasag ng enjoyment ng iba. So yung maging ano ka lang, balance. Yan. Then wag kang titigil and then ituloy mo lang, no? Kasi nga hindi natin alam kung kailan tayo matatapos sa mundo na to. At bago man lang matapos yung yugto ng buhay natin, dapat may naitulong tayo sa iba, may naitulong tayo sa pamilya, may naitulong tayo sa paligid, sa bansa, sa mundo. And that part, you can join, no? Yung tinatawag natin yung revolution na yan, o sabihin na natin evolution, development sa technology, no? So, andito ngayon sa technology and gusto ko talaga i-share sa inyo kung ano yung aking natutunan. At the same time, habang nag-enjoy ako, kayo din sana ay mag-enjoy din sa inyong buhay. No? So, yan lang yung aking share ngayon. Medyo napahaba, sorry. At hindi ko kaya talaga gumawa ng video maikli. So, at least may share ko yung aking ideas and experiences. So, yan lang po yun. Marami po salamat sa inyong panonood at sa inyong pagtsatsaga na makinig. And I hope kahit itong mga na-share kong ito medyo mahaba, madrama o ano man, may makapulutan ngayong aral. At sabi ko nga, ang goal ng Learn Computer Today is share knowledge at malaman ninyo kung paano tayo mas mapaganda yung buhay natin. Higit sa lahat, may prepare tayo sa ating future. So, yan lang po ang isi-share ko ngayon. I hope meron kayong natutunan. Hanggang sa muli, ako po si Michael Tan. Bye po.